Magandang araw po sa inyo lahat. Kami nga po pala sina Andrea Mary Angel L. Cruz. Ako naman po si Sean Thomas BP. Kami naman po ay magpipresent ng performance task para sa Araling Panglipunan. Una, pagdedeklara ng martial law, 1972. Pagdedeklara ng martial law noong 1972. Ano nga ba ang martial law? Ang martial law ay isang patakaran o batas militar na ipinatutupad ng isang pamahalaan para magkaroon ng mas malawak na kapangyarihan ang militar sa bansa. Ito ay ginagawa kapag may malaking kaguluhan, rebelyon o banta sa seguridad ng bansa. Sa ilalim ng martial law, ang mga karapatan at kalayaan mga mamamayan ay maaaring makipagkait o limitahan ang mga militar ang nangunguna sa pagpapatupad ng batas at kaayusan. Ito ay maaaring magdulot ng kontrobersya dahil sa posibilidad ng pag-aabuso ng kapangyarihan ng militar. Noong Setyembre 21, taong 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa Pilipinas. Ito ay ipinahayag bilang tugon sa umano'y lumalang kaguluhan, pag-aalsa at destabilisasyon sa bansa. Sa ilalim ng martial law na ipatupad ang malawakang pagpipigil sa mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayan. Ang mga malayang media, mga kritiko ng pamahalaan at mga aktivista ay nagdududahan, inaaresto at ikinukulong. Announcement of a Martial Law, Setyembre 21, 1972. Noong araw na iyon, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagdeklara ng batas militar sa Pilipinas. Ang anunsyo ay ginawa upang ipahayag ang mga patakaran at pagbabawal na kasama sa batas militar. Pangatlo, bagsiklab ng protesta at paglaban. Taong 1980. Noong dekadang taong 1980, nagkaroon ng malawakang pagsiklab ng protesta at paglaban sa Pilipinas. Ito ay naging panahon ng aktivismo at militansya, kung saan ang mga mamamayan ay nagpakita ng malakas na pagtutol sa pamahalaan at mga isyong panlipunan. Ito ang panahon ng mga malaking rally, strike at mga kilusang pang-estudyante. Pagpaslang kay Ninoy Aquino, 1983. Noong Agosto 21, 1983, pinaslang si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa pagdating niya sa Maynila sa kanyang pag-aaral sa Estados Unidos. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malalaking paglaban at pagkabahala sa bansa at nag-udyok sa mas malawakang kilusang demokratiko laban sa diktadurya ni Marcos. Panglima, pagsasagawa ng snap election taong 1986. Noong Pebrero 7 at taong 1986, idineklara ni Pangulong Marcos ang isang snap election o biglaang halaan upang patunayan ang kanyang mandato. Ito ay naging bahagi ng mga hakbangin ng pamahalaan upang mapawi ang mga hinaing ng mga mamamayan at labanan ang lumalakas na protesta. Pamboboto at pandaraya noong 1970s hanggang 1980s. Noong mga dekada 1970s at 1980s, may mga ulat at alegasyon ng pamboboto at pandaraya sa mga halalan sa Pilipinas. Ito ay nagdulot ng pagdududa at pagkabahala sa etigridad ng mga halalan at nag-udyok sa mga mamayan na ipahayag ang kanilang mga hinaing at labanan ang mga korupsyon sa sistema ng pamamahala. Pang-7, pagtatakwil ng mga opisyal na militar. Taong 1986, noong Pebrero 22, taong 1986,
ilang matataas na opisyal ng militar, kasama ang mga pinuno ng Philippine Constabulary at Armed Force of the Philippines, ay nagtatakwil kay Pangulong Marcos at nagpapahayag ng suporta kay Corazon Aquino bilang bagong Pangulo ng bansa. EDSA People Power Revolution, Pebrero 21 hanggang 25, 1986. Ang EDSA People Power Revolution ay isang malawakang kilusan sibil na naganap mula Pebrero 21 hanggang 25, 1986. Ito ay nagresulta sa pag-alis sa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos at pagtatalaga kay Corazon Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Ang kilusang ito ay nagpakita ng pagkakaisa sa sambayanan sa layuning ibalik ang demokrasya at kalayaan sa bansa. Pangsyam, pagdating ng Marines, Pebrero 23, 1986, noong Pebrero 23, 1986, dumating ang mga sundalo ng Philippine Marines sa Camp Aguinaldo upang sumuporta sa mga rebeldeng militar at mga mamamayan na nagpoprotesta laban kay Pangulong Marcos. Ang pagdating ng mga Marines ay nagpapakita ng pagkakaisa sa hanay ng militar at sibilyan sa kilusang people power. Salubong kay Pangulong Ferdinand Marcos noong 1986. Noong Pebrero 24, 1986, sa kabila ng mga protesta at pagtutol ng mga mamamayan, nagkaroon na isang pagsasalubong kay Pangulong Ferdinand Marcos sa Malacanang Palace. Ito ay naganap bago siya umalis patungong Hawaii. Ang pagsalubong na ito ay nagpapakita ng pagkawalang kibo o hindi pagsang-ayon ng ilang sektor ng lipunan sa kanyang pamamahala. Pang-11, pagsalib puwersa ng simbahan at mamamayan. Taong 1986, noong mga araw ng People Power Revolution, nagkaroon ng pagsalib puwersa ng simbahan at mamamayan. Ang mga leader ng simbahan, kasama ang mga taong simbahan at mga ordinaryong mamamayan, ay nagpakita ng suporta at aktibong paglahok sa kilusang people power. Ito ay nagpapakita ng malaking impluwensya ng simbahan sa pagbabago ng pamahalaan at lipunan. Pagsasagawa ng People Power noong Pebrero 25, 1986. Noong Pebrero 25, 1986, ang People Power ay naganap sa EDSA. Ang libo-libong mamamayan, kasama ang mga leader ng simbahan, mga rebelding militar at iba pang sektor ng lipunan, ay nagtipon sa EDSA upang ipagyabang ang kanilang suporta kay Corazon Aquino at tutulan ang pamamahala ni Pangulong Marcos. Ang people power na ito ay nagreresulta sa pag-alis sa pagkapangyarihan ni Marcos at pagtatalaga kay Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Salamat po sa inyong panonood. Muli, ako po ay si Andrea Mary Angel L. Cruz. Ako naman po si Sean Thomas B.